Inyong lahat sa mga kapatiran na nakasubaybay sa live streaming na ito. And of course, those people around the world that are always now monitoring this kind of particular of activity kung saan ang salita ng Diyos ang ating basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayin upang makaunawa tayo sa mga nangyayari sa ating paligid sa buong mundo. Matagal nang sinasabi ng Panginoon, ang mga bagay nito ay magsisiganap. At siyempre po, may mga bagay tao yung dapat maunawaan at paano ito naipapaalam ng Diyos sa tao. Hindi yung bang actual na nangyari na o yung bago pa mangyari ay ano na ba ang nagiging attitude, pagkilos ng Diyos upang makita ang mga bagay na dapat makita at marinig ng tao. Sa umagang ito ay ako ay tatalakay ng ikalawang bahagi ng aming pinag-aaralan na may kinalaman dito sa God's Constant Ministry. Pag sinabi ko pong constant ay patuloy pong gumagawa ang Diyos mula noon at higit sa lahat yung mga pangyayari na nangyari na at mga bagay na mangyayari pa sa hinaharap ay naisulat na po sa kanyang aklat. It's already written in His book. Ang kailangan po ng tao ay search the scriptures, John 5:39. Ang kailangan ng Kristiyano, kung ikaw ay mananampalataya, you have to study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kasi sabi ng Bible sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. So paano magsisimula yung pananampalataya para ma-please ng kinaukulang individual ang Diyos na lumikha ng lahat. At yan po yung sinasabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung ikaw ay nananampalataya, may kinalaman sa salvation, issue ng kaligtasan, sa parusa sa impyerno, ay meron pong detailed na informasyon, truth ang Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, may kinalaman sa naging buhay ng ating Panginoon Jesucristo during His earthly ministry, yung kanyang pagbabalik, and then kanyang pag-akyat muli, and then kanyang pangakong pagbabalik. Sa umagang ito ay gusto ko pong buksan ninyo ang inyong mga Bible, mga kapatid, sa iba't ibang lugar. At I salute you. Sumasaludo ako sa inyo dahil sa inyong showed interest na mapakinggan, mapag-aralan salita ng Diyos. Mga magandang umaga po sa mga kapatid sa mga Magnified Bible Truth Baptist Church sa Baliwag. Maging ganun dun po dito sa Macabebe, Macabebe, Pampanga. At ganun din dito po sa Mabalacat and the rest ng area na kung saan po ay connected sa church nito. Sa Job chapter 37, 1-13, na meron tayong makita dito sa mga talata na ito na tatlong bagay na magdadagdag dun sa 5 bagay na natalakay na last Sunday na may kinalaman sa God's Constant Ministry. Dito po sa verses 1-13, this also my heart trembleth, and is moved out of his place. Hear attentively the noise of his voice, and the sound that goeth out of his mouth. He directed it under the whole heaven, and his lightnings unto the ends of the earth. After it a voice roareth, he thundereth with the voice of his excellency, and he will not stay them when his voice is heard. God thundereth marvelously with his voice, great things doeth he, which we cannot comprehend. For he saith to the snow, be thou on the earth, likewise to the small rain, and to the great rain of his strength. He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Then the beasts go into dens and remain in their places. Out of the south cometh the whirlwind, and cold out of the north.
by the bread of God frost is given, and the bread of waters is straitened. Also by watering he weareth the thick cloud, he scattereth his brick clouds, and it is turned around about by his counsels, that they may do whatsoever he commanded them upon the face of the word in the earth. He causeth it to come, whether for correction, or for his land, or for mercy. Panginoon namin Diyos, we praise you and thank you for this opportunity to meditate upon the word, learn from them, so that we may be able to do necessary adjustment and determination to do your will, to follow and hear your word in your work. Bless mo po ang pagkakataon nito. Bless our hearts. This is for your name, glory, in Christ's name. Amen. As we look at these verses, God's constant ministry, ay makikita po natin yung pronoun he, and then at the same time, the next action word na ito po ay present na nagpapatuloy. Kaya makikita po ninyo yung salitang ETH doon sa dulo ng isang salita. So sa una pong pag-aaral namin, pagtalakay, if you remember this mga brethren, ay tatlong ifs na binigay as 3 steps process to learn the word, the Holy Word of God. Ano po? And then of course, pag pinag-usapan natin ng Word of God, we believe, no, na ito yung King James Bible 1611. Yung first step, ito po, first step para matutunan natin salita ng Diyos, ay kailangan ito'y tanggapin mo ng buong puso at buong kababaan. No? And then, pangalawang steps, ito'y kinakailangan when you read and meditating upon them, I earnestly pray for the light of understanding. At yan naman ang sinasaad ng Psalm 119, verse 18 and Ephesians 1:18. Yung third step is to seek and to study the Word of God with intense desire that people seek, na gaya ng tao naghahanap ng ginto, pilak. Yan ay sinasaad naman dun sa Psalm 119, verse 162, at saka yung John 5:39, search the scriptures. 2 Timothy 2:15, I quoted that already. Study to show thyself approved unto God. Ang nasayin mo bilang tunay na Kristiyano, yung approval ng Diyos, huwag mong intindihin yung approval ng tao. You cannot please everybody. Ma-please mo yung 5 sa 10, yung another 5, galit naman sa iyo. So, ang intindihin natin, how to please the Lord. So, dito, ngayon, now, as we could see yung God's constant ministry, being described dito sa Job 6:36 and 37. Sa unang previous natin pag-aaral, He maketh. Mapapansin natin, He maketh doon sa verse 27 ng Job 36, yan po yung kanyang kahusayan, skill, His skill. Kadalabasan, pag sinabi natin skill. At makikita natin doon sa talata na yun na He maketh small the drops of water. They pour down rain according to the vapor of thereof. Apansin ninyo, He maketh small the drops of water para maging ito ay ulan. And then makita natin yung pangalawa natin, yung He is spreaded. Yan po yung wisdom. Ang galing po ng gawa ng Panginoon. Kaya mapapansin natin dito sa Job 36 verse 30, behold, He spreaded His light upon it and covereth the bottom of the sea. And then mapapansin natin dun sa Jeremiah chapter 17 verses 7 and 8, blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the rivers, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaves shall be green, shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. At napag-aralan din yung makikita doon sa Job 36 verse 32, He covereth. With clouds He covereth the light, and commandeth it not to shine by the clouds that cometh betwixt.
So nandito po talaga pa nakikita ng Diyos na siya po yung may command sa lahat ng bagay. Siya po yung nagpapakilos kasi siya yung lumika at sumusunod naman ang lahat niyan. Ang hindi ko mawari, tao na alam naman natin yung unang tao ay nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Marami sa ating mga nagpo-profess na Kristiyano. Bakit hindi mo naintindihan, ina-appreciate na ang Panginoon siya yung gumagawa ng command. Pag kinuman niya ang blessing, darating sa iyo. Kailangan yung command niya, yung salita niya ay always tanggapin mo. And then i-cherish mo, ipamuhay mo. Yun lang naman ang inihiling ng Panginoon. And then next siya na yung gagawa ng nararapat para sa atin. So he covered, yan ang his power. Power niya yan, no? And then makita natin, he judged it, yan ang dealing niya. So hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa kung paano hatulan na ikaw ay dapat bigyan ng blessing, o ikaw ay dapat ingatan, o ikaw ay dapat palaguin. Alam ng Panginoon kanyang gagawin. All we have to do, kailangan tinatanggap mo yung salita niya. So we have His words, written word, sa kanyang aklat, the Bible. Ang problema lang ng maraming professing Christians, hindi ito tinuunan ng pansin, lalo na po sa panahon natin ngayon, naglipa na po ang maraming gadgets. Lahat halos ng tao sa daan, naglalakad, wherever they are, may kanya-kanya na mga cellphone. They spend more time dyan sa gadget na yan, more than spending time studying the book. Study ang wika ng Biblia. And then, kulang na sa prayer, communication. And then the primary responsibility of a Christian, yung magpatotoo siya, pakilala niya yung kanyang Savior, yung Lord, kwento niya yung good news of salvation na ginawa sa Calvary na hindi natin nakita, pero nai-record na sa kanyang aklat. Mga kapatid, dapat ito'y namnamin ng bawat Kristiyano. Alam niya ang kanyang gagawin. All we have to do, just receive His Word, meditate upon them, ipamuhay natin, and then siya na yung magbibigay ng hatol kung dapat kang pagpalain o hindi. Siya yun. Alam niya kung anong sukat ang pwede at hindi. So ilang bagay na dapat natin tingnan yan. And then isa ba, He giveth, He supply. Siya yung nagsusupply. Wala kang dapat ipangamba. Promise niya yun. That's why may principles siyang binitawan, binigyan ng emphasis. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. That is the spiritual aspect. And all these things, the material, then the physical aspect, shall be added unto you. Yung promise na yun. Yung promise na yun. Pag yan ay ginawa mo yan, masusurprise ka na lang how much ang pwede niyang ipagkatiwala sa iyo, ibigay sa iyo at that particular moment, at that particular period. Now, umabot na tayo dito sa part 2. Dito makikita natin dito sa Job 37, 1-13 yung just read. Pero meron ditong isang bagay na gusto kong i-compare, no? Sa Psalm 18 verse 13-14. Ang sabi ng Psalm 18 verses 13-14, the Lord also thundereth in the heavens, and the highest gave His voice. Want you to notice that? Anong nangyari? Hailstones and coals of fire. Yea, He sent out His arrows, and He scattered them, and He shot out lightnings, and discomfited them. Kaya pala nakakikita ka ng lightnings. Ito pala yung mga, sabi ng Biblia dito, arrows yan. He sent out His arrows, and He scattered them, and He shot out lightnings. So ang mga ito pala, gaya ng aking malimit sabihin, before the people of God sa church dito, ang lahat ng nangyayari at nakikita natin sa ating paligid, message ng Diyos yan, voice ng Diyos yan. Kaya lang maraming bingi, maraming nagbingi-bingian. Kung tunay kang Kristiyano and spend time reading, hearing, studying the Word of God, hindi ka na mabibigla diyan. Alam mo na, boses ng Diyos. Pag pinaputok niya ang mga volcans, like Taal, nakuha niya ang atensyon ng tao. Ito, meron tayong problema, pandemic na tinatawag, describe, buong mundo na ito. So nakuha ng Diyos ang atensyon ng tao by this kind of virus. Sabihin natin, disease.
nakuha ang atensyon. So, naging maganda pa ang naging resulta sa isang banda. Ano yun? Magpapamilya, nagkakaipon sa bahay. So, eating together nito, dati sabog. So, nakukuha nila yung bonding nila ngayon. Dati halos hindi sila magkakakitaan. Gabi na darating marahil yung iba. At then, nakita mo yung at least nahinto, konti yung pagtatrabaho, napahinga. May naidulot sa isang banda kung paano yung nangyari din sa buhay ni Joseph. Di ba? Pinagbili ang sagwa ng ginawa ng mga kapatid, pero yun ay kinonvert ng Panginoon into goodness sa kanila pagdating ng araw. The same is true. Ang mga ganitong mga pinakikita ng Diyos ay ito'y pagpapakita ng kanyang concern sa tao. Hanggat buhay ang tao, may chance. Kung hindi ka paligtas, ibig sabihin pagligtas, we are talking about the salvation doon sa punishment sa hell. Para ikaw hindi ka na magbabayad ng penalty ng iyong kasalanan forever sa hell. Kaya binayaran niya niyang lahat ang penalty ng kasalanan ng tao. Pakatandaan mo, hindi po automatic yan. That is not an automatic na bagay. Conditional yan. That's why whosoever, yan ang point, na manampalataya sa Kanya. Pag manampalataya sa Kanya, di mo nakita sino ba siya, ano sa pagkakilala mo kay Jesus Christ. Paano sa iyo yung ginawa niya sa Calvary. Dito po nagkakaroon ng problemang malaki. That's why maraming religious groups, religious organizations, no, ay dumidepende sa batas, kautusan dumidepende sa works, in order for them na makarating sila sa langit. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? Yung ba ay 50% na kailangan mo dagdagan ng 15% in order for you to attain the 100% requirement para makarating ka ng heaven? Just think about that. Kung 50% ay daragdag mo, how many works, how many commandments? Until when mong gagawin? Kaya nga po, finish ang wika niya doon sa John 19:30. Yeah, we are talking about the Lord Jesus Christ. Siya po yung may salita. Sabi nga doon sa Matthew 24 verse 37, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Sabi nga ng Romans 15, ng mga ito ay naisulat for our learning. Bakit marami po sa mga professing Christian ang hindi po natututo, hindi na lumalago? Tila baga ang treatment nila sa sinasabi nilang Panginoon na kanilang tinanggap, kanilang sinasampalatayanan, tila walang reflection, walang manifestation, hindi nakikita yung kanilang pagkakilanlan. So napansin natin dito, yung una napansin natin dito, He directed, yan ang guidance niya, Job 37:6 o 3. Yan po yung pang-anim na bahagi na makukuha natin sa Job 36 and 37. He directed, yan po yung kanyang guidance, siya yung nagdidirect. Pasakop ka sa kanyang pagdidirect, maganda ang magiging kalabasan ng buhay mo. Mapayapa, fruitful, victorious, kasi yung victory sa kanya yun. 1 Corinthians 15:57. So we have in Job 37:3, He directed it under the whole heaven, and His lightnings unto the ends of the earth. Siya po'y nagdidirect ng lahat yan. Wala hong aksidente dyan. O wala hong singaw dyan na gaya ng mga naimulat sa mga tao sa mga eskwelahan. He directed the noise of the voice of His voice and the sound that goeth out of His mouth. So yan po yung makikita natin dun sa Job 37:2. Hear attentively, ang wika po dun. Kaya dito makikita natin dito, He directed it under the whole heaven and His lightnings unto the ends of the earth. Kaya makikita nyo, obserbahan ninyo pag nagkakaroon ng lightnings. O saan ang gagaling? Saan biglang lumilitaw? And then mapansin nyo yung Proverbs 16:9. A man's heart deviseth his way. Yung ganyan naman talagang tao, nature niya. Masyado siyang maraming nag-iimbento siya ng maraming bagay, iniisip niya. Alam nyo, yung pinaka-safest na bagay na dapat mong aksyonan bago mo gawin yan, ay ikaw ay kumonsulta sa direktor ng buhay mo kung ikaw may relationship sa kanya. Ang kanyang pagdidirect kay makikita mo letra por letra sa kanyang aklat. Pero ang question, how many
how often you spend time reading His instruction book. And then makita natin sa Proverbs 21:29 to 31. Proverbs 21 verses 29 to 31. A wicked, ito yung masama. A wicked man hardened his face. Kaya pala maraming mga tao pag sinasabihin mo, galit ka sa kanya, ang kapal ng mukha mo. Yan sinasabi mo, no? Ang tigas ng mukha mo, walang. And then, but as for me, as for the upright, He, that's God, directed His way. Yan lang po yung hinahanap ng Panginoon. Kailangan maging right ka sa itaas sa Panginoon, no? Kaya looking unto Jesus, sa itaas ang usapan dito. Tagay-taas ka na, Kristiyano. Kristiyano totoo. Alright, heavenly citizen ka na. Kailangan palagi ang attention mo ay pang-itaas. Alright, kaya nga, set your affections on things above, not on things on the earth. Hindi naman binabawalan actually yung tumingin dito. Pero yung mga bagay na huwag mong dapat tingnan dito, sinabi na niya doon sa 1 John chapter 2, na dapat ito'y wala sa'yo, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yan ang mga ayaw ng Panginoon, no? And then, makapapansin natin dito sa Psalm 119 verses 4 to 5, Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Proverbs, ito yung karagdagan po na talata kanina, ay salamat sa Diyos at binigyan kami ng pagkakataon doon sa mga ilang mga kapatid. No po, yung mga ilang kapatid na talagang available at malakas ang loob. Hindi ko naman sinasabi yung mga naiwan sa bahay, mahinang loob. So, anytime siguro, masaya, excited sila. So, meron pong mga ilang mga kapatid, no, na kung saan ay nakasama ng yung lingkod, pinagsalu-saluhan namin ang salita ng Panginoon. And then we enjoy the presence of the Lord. We enjoyed His words. We enjoyed this truth na aming tinalakay. Na napakasarap ngayon ay binabahagi namin sa iyo na meron na pong additional. Na kaya kung nagdoble yung kapatid na kasama namin kanina, mga kasama namin, so ito, at least, ito yung karagdagan yan, makikita natin dito. Proverbs 3 verses 5 to 6. We are talking about He directed. Iyan po yung kanyang guidance. So, paano sa mag-guide? This is it. Oh, that what my ways were directed to keep thy statutes. So, yan po yung psalm, no? Na nakita natin doon sa Psalm 119, 4 and 5. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. So, yun po yung command. Yan ang dapat sundin mo. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Yun lang po yun. Ididirect ka ng Panginoon based doon sa kanyang sinabi. Based sa kanya binigay na impormasyon, aral, liwanag, katotohanan. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart. I want you to notice that. And lean not unto thine own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang magsandal, huwag ka manalig sa iyong sariling unawa. In all thy ways, sa lahat ng iyong mga daan, yan ang mga lakad mo, yan ang mga decisions mo, yan ang mga action mo, acknowledge Him, kilalanan mo siya. He shall direct thy paths. Doon lang yun. Pag in-accept mo yung kanyang salita, pinanghawakan mo yan, in-acknowledge mo siya, alright, then, doon lang siya magdidirect. Paano kang i-direct kung ayaw mo naman? So, pero merong mga bagay siyang pagdidirect sa buhay ng sino pa man, until that particular person ay ma-encounter niya yung preaching of the gospel, marinig niya yung salita ng Diyos, ma-enlighten siya at maligtas by the grace of God. So, yun po yung mga paraan ng Diyos. Pero pag pinag-usapan po natin, gusto mo bang ma-enjoy yung direction ng Panginoon? Gusto mo ba talaga ito yung maging, para ang life mo ay maging mabunga, matagumpay, masaya? Kung siya yung nagdidirect, padirect mo sa iba, kaibigan mo, kakilala mo, boyfriend mo, girlfriend mo, whoever they are, no? Kaya kung minsan nako-compromise yung appointment mo sa Panginoon, pakikipagtipon kasi mas inuuna mo sila kaysa sa Kanya, nababiolate natin yung first commandment. First, kailangan mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, etc. Pangalawa lang yung kapwa. Bakit kung minsan yung number 2, na mahalin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili, sila yung nagiging number 1 na i-set aside yung Panginoon. Ano sa palagay niyo magiging damdamin ng Panginoon doon?
Alright, punta natin yung last verse hinggil sa He directed. Iyan ang po yung kanyang tinatawag nating guidance. Ano po yung ating makikita? 2 Thessalonians 3:5, 2 Thessalonians 3:5. And the Lord direct your hearts into. Tingnan ninyo kung paano mag-direct ang Panginoon. Pag wala ka rito, sa direction nito, hindi ang Panginoon nagdidirect sa iyo. I repeat that. Okay? If you are not into this direction, then somebody or someone or something directs you. Anong laman ng 2 Thessalonians 3:5? Just listen to that. And the Lord direct your hearts into the love of God. Kita niyo yung direksyon niya? Ididirect ka sa pag-ibig ng Diyos. Pag ikaw ay somebody, something, someone directs you not into the love of God, kundi ano yung gagawin mo? Love the world. Yan, gano'n, no? Love yung kung sino-sino, inuna mo sila. Ito, love of God. At saan pa? And into the patient waiting for Christ. Kung Kristiyano ka, alam mo naman hinihintay natin ng promise coming ng Panginoon kasi that will solve all the problems. Ang body natin to, problema dito sa mundo kung sinong umihila, kung anong pinapakain, anong kinakain mo, sinusuot, nagkakaaway dyan. Kailangan ng Kristiyano, meron siyang deep excitement waiting for the coming of the Lord Jesus Christ before the tribulation. Patient, ito yung direksyon ng Panginoon. The Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. My brethren, pakatandaan mo, sino yung director ng life mo? Who directs your life? Saan ka dinidirect? Into the love of God or into something more than sa pag-ibig ng Diyos? Into the patient waiting for Christ? Or ano yung hinihintay mo? Okay? Ano yung hinihintay mo? Nagmamadali ka ba sa pag-aasawa? Iniisip mo ganito ganyan? O nagmamadali ka bang yumaman? O nagmamadali ka bang sumikat? Bakit hindi mo hintayin yung way ng Panginoon, yung direksyon niya? Ang hinahanap niya dito, unahin mo. Tanggapin mo yung salita niya, pamuhay natin. So yun po yun. Then pangalawa, makikita natin, ito yung pampito natin, He thundereth. He thundereth. Ito, alam nyo, common na po ito lahat dahil lahat ay nakaka-receive po ng mga pag-ulan, ano. Thunder, ang laki pala ng message ng Diyos dito. Kasi pag kumulog nga naman doon sa itaas, nakukuha ang lahat ng atensyon ng tao. Oy, nag-thunder, ay uulan yan. O, yan ang in-expect mo eh. At pag nag-thunder, meron kang in-expect na another one, lightning. Uy, mangingidlat niyan, pasok kayo sa bahay, mga ganon. Instruction ng mga matatanda. He thundereth. Job 37 verse 4. After it a voice roareth. He thundereth with the voice of his excellency. He will not stay them when his voice is heard. Pansinin ninyo, no? Yan pala voice of his excellency pag nakarinig ka ng thunder. Kami nung maliit kami, pag nakarinig kami ng nagbo-bowling sa langit. Yan. Ako po, laro ko bowling. Mahilig ako dyan sa bowling. Psalm 18. Sa Psalm 18, in connection to this point, He thundereth. Boses po niyan. His voice yan. His voice. Sabi ng Psalm 18 verses 13 to 14, the Lord also thundereth in the heavens, and the highest gave His voice. Ano ang nangyari? Hailstones and coals of fire. So, yan po yung nililikha niya, di ba iba? So, alam naman ninyo, nangyayari yan sa iba't ibang bansa, yung mga hills na yan. Ang nangyayari ngayon, sumikat yung mga hills. Kaya yung mga medyo mababa, medyo tumatangkad, ano. So, lambing po yun, ay nangyayari ng talagang, kailangan mo talaga. Kung minsan ho, yung iba, pang-exercise mo, papatibay ng kanyan. Bintit, ang tawag na binti, Hailstones and coals of fire. Yea, He sent out His arrows and scattered them, and He shot out lightnings and discomfited them. Kita nyo, pana pala yung mga lightnings na yan. Kaya isang bagay po, marami tayong matutunan. Ito, we are studying science.
Maraming nagaganap dito. Oh. Kaya yung Biblia po ay kompleto ito. Different subjects. Anong gusto mong pag-usapan dito? Chismis? O meron na tinuturo din yan. Ano ba ang chismis sa point ng Panginoon? O ano ba yung pagnanakaw? Marami lahat yan. Kaya lang ayaw mong matuto rito. Ano yung mga invento ng tao, mga history, marami dyan hindi naman accurate. No? Depende sa nagkukwento. Baka mamayang kinukwento niya, malapit ang puso niya doon. Okay, so yan. Then, Job 37 verses 5 and 6. Job 37 verses 5 and 6. God thundereth marvelously with his voice, great things doeth he which we cannot comprehend. Naintindihan mo ba yan? Naunawaan mo ba ang nangyayari pag kumulog? Alright, naintindihan mo? Alam mo lang uulan later on. O meron naman nangyayari sa lugar mo, narinig mo yung thunder at saka lightning, iniisip mo umulan. Yes, umulan. Sa ibang lugar, sa iyo hindi. Napansin ba natin yon? Kayo, napansin niyo yan? Ang ulan hindi laganap nangyayari. Kundi minsan may umulan doon sa isang lugar, sa lugar natin, hindi mo umulan. Kaya pag naglalakbay ka, tuyo-tuyo yung daan, pagdating mo sa isang area, basa. So, that is how God works. And then, he sent out his arrows and scattered them, and he shot out lightnings. And then, mapansin natin dito, sa verses 5 and 6, particularly verse 6 ng Job 37, he saith to the snow, yun naman kinakausap niya yung snow, be thou on the earth. So, sige, pumunta ka doon sa earth, kailangan nandun ka. Likewise to the small rain, and to the great rain of his strength. Have you noticed that? Small rain, great rain. Kaya pag maraming ulan, ano ho yung nangyayari? So, by experience, alam na ninyo yun. Pag malit-lit muna ng ulan yan, parang yung habog, patak-patak na naman yung ulan, nga na ng Kapampangan. So, ito po yung mga small rain, pero may great rain. Yan po delikado. Alam niyo, pagdating natin dyan sa lightnings na yan, tsaka yung mga nagaganap, no? Talaga makuha yung atensyon ng buong mundo kasi meron pong resulta Ito, gusto nyo makita yung advance? Pansinin po natin yung Revelation. Sa Revelation chapter 16, ito po naka-record dito yung mga ilang kaganapan sa Armageddon. Ito yung mabagsik na talagang madugo, bloody na digmaan dito at mangyayari sa mundo. Armageddon. Dito yung mga end part ng tribulation. Kung hindi ka Kristiyano, hindi mo pa tinanggap ang Panginoon. When I say tinanggap ang Panginoon, kasi siya yung Savior. May kaso ka Ang kaso mo, ang hatol niyan, naghihintay sa iyo, eternity sa hell. Siya'y advocate, pinakikilala ni John. Defense lawyer siya. Ang accuser, si Satan. Alam ni Satan kung kailan kanya dinaya, at alam ni Satan kung kailan ka naturuan magsinungaling, na-influence magsinungaling ulit-ulit. So pagdating sa korte ng Diyos, ang pinag-usapan dito, yung tama. Si Satan, father of lies yan. Magsisinungaling, may daya yan, deceiver yan. So lahat ng pinagsasabi niyan, minsan totoo naman sinasabi niya na si So Enzo ay nagsinungaling, totoo naman yun. Kaya lang, ang gusto ni Satan, yung parusahan mo din yun. Parusahan mo din yun. Parusahan mo din yun. Kasi pang-impyerno usapan Si Satan nga, after millennium, may talagang ibubuli ng dagatang apoy. Yan ang mangyayari. Alam nang mangyayari ni Satan ang kanyang future. Ikaw, alam mo yung future mo? Heaven ka ba? Or impyerno? Siyempre, ayaw mo sa impyerno. Gusto mo heaven. Pero ibang tagalangit na pinadala rito, ay kilala mo? Anong pagkakilala mo? Isinilang. Alright. Ang pagkakilala mo, namatay sa Calvary. Na kung minsan, nakagis na natin dito, kailan? Marso daw. Tapos, iba na naman, April. Alin ba talaga doon, kuya? Kita niyo? Ang importante dito, namatay. Isinilang, namatay. So, para ano yung kamatayan niya? Namatay lang, walang-wala. Bakit the same system? Alright? Di kailangan daw mabait ka. Ang tanong, ilang bang kabaitan dapat mong gawin para makarating ka ng langit? Walang standard. Ilang bang utos?
Yung iba dyan, naguguluhan sila sa utos. Gawin mo yung utos ng Diyos. Mahalin mo yung kapwa mo, yung ganito, ganyan. Ang problema ng mga namumuno ng relihiyon na yon, kinabibilangan na nagsasabing ganon, hindi siya binigyan ng listahan. Ilan ba yung mga utos na gawin ko, Padre, o Brother, alright, share. Ilan bang works? Kailangan. Ano ba yung kulang doon sa requirements para makarating ka doon sa langit? Sabihin natin, 80% kay Kristo, 20. Ilang kayang works yung kuya? Gusto kong malaman doon sa nagtuturo, yung naglilid ng relihiyon. O gano'n lang po kasimple yun. Kailangan may standard. Ang standard po binigay ng langit si Jesus Christ. Pag wala ka kay Jesus Christ, hindi ka nakain kay Kristo, wala. Talagang babayaran mong kasalanan mo kasi hindi mo tinanggap si Kristo at hindi kanya tinanggap si Kristo. Alam mo ba, dalawang term po yung makikita niyo sa Biblia? If any man be in Christ ka, no creature. Pagdating mo ng 2 Corinthians 5:17 po yon, Colossians 1:27, Christ in you. Pansinin nyo, paano paliwanag yon? Christ in you, tinanggap mo. Alright, nasa Biblia yon. If any man be in Christ, paano ka naman nain kay Kristo? Kaya mong paliwanag yon. Kailan ka nain kay Kristo? Paano ka nain kay Kristo? Ito rin nahihirapan magpaliwanag ng mga ngaral dyan Paano ka nain kay Kristo at kailan? Ano bang ginawa ni Kristo? Ba't nain ka sa Kanya? Ikaw, ano bang ginawa mo kay Kristo? Bakit siya nain sa'yo? Sabi mo, pinapaniwala mo, tinanggap mo. Yun lang pala. Ngayon, ang tanong, ikaw ba naman tinanggap ni Kristo kaya ka nain kay Kristo? Paano mo patunanayin yun? Nasaan ang verse mo doon? Paano ka nain doon? O yan Alam nyo, akala nyo simple lang yung issue na yan, ano? Wala namin naguguluhan dyan Dalawang info yan Christ in you, you in Christ. O, kita nyo? So dito po makikita natin ang kahalagahan po pag-aaral. Ano mababasa natin sa Revelation chapter 16:12? Ito yung Battle of Armageddon. And the sixth angel poured out his vials upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings plural, of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits like frogs. Ito yung Trinity ni Satan. Like frogs come out of his mouth. Ano yun? Of the dragon, and out of the mouth of the beast too, and out of the mouth of the false prophet. Yan ang Trinity ni Satan. 14. For they are the spirits of devil. Have you noticed that? They are the spirits of devil working miracle. Ipansinin niyo, kala nyo, ang miracle sa Diyos lang. And devil din gumagawa din ng miracle. Baka marami kayong miracles dyan patay na patay kayo. Nagdurugo daw yung saging, o nagdurugo daw yung picture. Nako, pag nag-aaral ka nga naman sa Biblia, hindi ka nga basta-basta madaya. Working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Behold, I come as a thief in verse 15. Sabi blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. 16. And he gathereth them together into place called in the Hebrew tongue Armageddon. In verse 17. And the seventh angel poured out his vials into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. 18. Ito yung pansinin nyo, And there were voices. I want you to notice that. Verse 18. Thunders, plural. Lightnings, plural. And there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great. Makita ninyo, kaya huwag na ho kayong mabigla pag may nangyayari ng ganyan para makuha na po yung atensyon ng tao.
ang very unfortunate na bagay, Kristiyano pang nagpapakilala, anak ng Diyos, mananampalataya, tumanggap daw sa Panginoon, parang wala lang sa kanya mga nagaganap kasi the same attitude, malamig sa Panginoon, hindi una ang Panginoon, parang pantapan lang nabutas ang Panginoon sa buhay niya, pero sinasabi niya tinanggap ang Panginoon. Maya-maya yung end part nito, meron kang dapat pag-isipan. Ngayon, titignan natin po. Sabi ng Revelation 19 verses 5 and 6. Revelation 19 verses 5 and 6. And a voice came out of the throne saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. In verse 6, And I heard that his word, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Aha, I like that. Napakasarap po dito. Basta always think about na ang Panginoon ay nagpapathunder po yan. Nanguhulog talagang. Pag nagkukulog, kinukuha yung atensyon mo, mag-isip ka na. Alright, ikaw na Kristiyano na tila bagay din ang tatakot na mag-disobey. Alright? Na-ignore mo lang yung sinasabi niya, yung instruction niya. Gawin mo na hanggat may opportunity, hanggat buhay ka. Redeeming the time, if you believe that. Then number 8, mapansin natin dito, sa verse 7 ng Job. Job 37 verse 7, He sealeth. Yan po yung pleasure. Pag yan po may tatak na yan, may seal na yan, ay tapos na yun, na-please ka na. Hindi mo na siguro isisil ang isang bagay na hindi ka naman nasiyahan, okay na, wala na, okay na ito, confident ka na. He sealeth his pleasure. Sabi ng Job 37 verse 7, you're just talking about God's constant ministry. Ang dami pong ginagawa ng Diyos all over the world. Maririnig mo mula doon sa langit, maririnig mo nang galing sa baba, maririnig mo nakikita dito sa kalagitnaan sa ibabaw ng lupa. Sa nakikita mo sa iyong paligid, mga nagre-record, sa mass media, nagre-report. Alright, and then pag nakita mo, pag ang bisa, mangungusap ang Panginoon. Alright, doon sa itaas, kulog, lightnings, at makikita mo yung ibang mga nagaganap dyan. And then, kung siya ngayon ay gagawa ng isang bagay, nakakagulat din. Yan, guguluhin niya, kukulugin yung nasa ilalim. Maglalabasan yung mga apoy dyan, nag-aapoy. Ano yan? Volcanic eruption. Lindol. Ngayon, marami pa rin bingi. Sana, yung mga Kristiyano, kung marami kang pagkukulang, mga kapatid, marami tayong pagkukulang, kapabayaan noong 2019, magbago ka na ngayon 2020. Kailangan bumawi ka ngayon. Malay mo, ito na yung year ng pagbabalik ng Panginoon. Dito lang ako nakakita ngayon, na worldwide dito. Isa lang uring pinag-uusapan dito. Laman ng lahat ng pahayagan at balita. Ano ito? Coronavirus. Corona, yan ba yun? So, yan ang gustong-gusto ng tao Pride. Yan ang corona mo ngayon. Yan ang corona. So, ano nangyayari? Gusto mo ba yung corona na yan? Ayaw Pero corona yan. Tinawag na corona, di ba? Coronavirus. Coronavirus. So, minsan magagawa ka ng isang bagay na pag-iisipan mo kasi yung hilig ng tao gusto sumikat marami naman mga galing sa baba. Ito, minsan ito, nasasagasaan ko ito, Ako nagdaramdam bilang anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Marami akong kilalang, nagpapakilalang lingkod ng Diyos. Nung una sila sa ministry, napakaamo. Palagi nakangiti pag ina-approach yung tao. Hanggat maaari, gusto nila ma-win yun. Very good. Nung ma-win, nabaptize, naging membro. Lumaraming membro, lumaki na yung ulo ng pastor o kaya nung mga ngaral. Nagka-building na, ayan na yan. Wala nang tingin doon sa mga maliliit. Kung tignan mo maliliit, kung yun ang tingin ng mga membro, poor, maliit yung offering, parang gano'n lang, hindi special sa kanila. Pag nagbibigay ng material, ganito yan, napaka nag-uumapo yung kanilang puso. Parang iyon talaga yung kanilang paborito, Kahit na ito ay may depekto, may diferensya, sige lang.
Yan po yung takbo ng panahon ngayon. Pride, lumalaki ang mga ulo na dati ay palangiti, mapagpakumbaba, napakagalang. Pero ngayon, halos itaboy ang membro na may kahinaan, may membro na napakaliit sa tingin nila. Poor. At yung mga tao naging instrumento sa buhay niya, wala na yun. Hindi na niya masyadong binibigyan ng appreciation. Mali. Tinuro ng Diyos yan. Kung ikaw ay naturoan kay Kristo, you have to remember Matthew 11:39. Learn of me, sabi ng Panginoong Jesucristo, for I am meek and lowly in heart. Ang dami ngayon, lumaking ministry, lumawak ministry, ang laki ng mga ulo. Mga tao maliliit na sabi kong tingin, pangkaraniwang miyembro, ginamit ng Diyos na walang humpay, ni panalangin mo ang lingkod ng Diyos. Panalangin mo ang iyong mga kapatid. Panalangin mo ang mga hindi paligtas. Ginawa ng kapatid. Maraming gumawa nun. Kaya yan po yung mga instrumento ng Diyos para ang work ng Diyos may establish sa isang lugar. Ngunit nung na-establish, namimili ka na lang ng membro. Alright? Lumaki ka na ng ulo, mga taong ginamit ng Diyos sa likod mo, sa side mo. Alright? Ay hindi mo na binigyan ng respeto. Hindi mo na binigyan ng matamis na pakikipag-ugnayan. That is your big problem. Hindi ka natuto kay Kristo. What a shame. Hindi natututo kay Kristo yung ganon. Ang malimit na subject matter, ang maririnig mo sa pulpit, puro pera, 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 pera. Kita mo? Konting tao, konting pera. Puro pera. Yan ang major doctrine na umiiral ngayon. Money doctrine. So, yan po yung nakakalungkot. Tumingin tayo sa ating paligid. Tingnan natin yung mga nasa baba, i-lift up mo, encourage mo. Pakilala mong lubusan ng Panginoon para maintindihan niya yung will ng Panginoon, yung promise ng Panginoon, ang commitment ng Panginoon. Eh yun lang pong sabihan ka ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pag pumunta ka ng Philippians 1:6, kung anong sinimulan ay tatapusin niya. So, and then, punta ka ng 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain in the Lord, kaya be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. And then, meron kang another verse sa Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ano sa'yo yun? Ayan ang attitude ng Panginoon. Yan ang pinasulat ng Panginoon. Bakit nanlalamig? Bakit hindi mo ginagawa yung talagang kalooban ng Diyos? Imagine sa loob ng isang linggo, 3 beses lang ang pagtitipon. Mamimili ang Kristiyano. Morning. Bakit? Usually pag morning marami. Pag gabi, hindi masyado marami. Pag prayer service, ito na lang, little flock na lang makikita mo dyan. Little flock. So alam mo, nakakalungkot. Sa kala nyo, dinalulungkot ang Panginoon. Hisilit, napiplease ba ang Panginoon dyan? So, and then makita natin sa Psalm 9:16. Psalm 9:16. The Lord is known by the judgment which He executed. The wicked is near in the work of his own hands. Alam mo ba ninyo kung anong ibig sabihin ng hagayon? Meditate. Meditate upon this. Hagayon, sila. Yung last part ng Psalm 9:6. The wicked is near. Yung masama, nabibitag siya in the work of his own hands. Bakit? Diyan ka talagang tinitignan ng Diyos. Ano ba nagagawa ng kamay mo when it comes sa kanyang word? Ano ba nagagawa ng work mo, ng buhay mo when it comes sa kanyang will at saka sa kanyang work? Job 33 verse 14 to 17. Job 33 verse 14 to 17. For God speaketh once, yet twice, yet man perceiveth not. Kaya bakit? Every time nagsalita ng Diyos, minsan, dalawa. Wala pa rin. Hindi na-perceive ng marami. Bakit? Kasi yung interest iba. Iba ang pinagbabalingan ng kanyang interest. Hindi siya masyadong interesado. Aray, punong-puno na yung kanyang tenga sa mga bagay ng isang libutan rather than sa bagay ng Diyos. In a dream, ito yan. Kaya gumagawa rin ng Panginoon ng paraan. Pag natutulog ka na, wala ka nang magawa, ang sarap ng tulog,
And then sabi niya, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, he slumbereth upon the bed. And verse 6, ang ginagawa ng Diyos, hindi mo namamalayan, binubuksan yung tenga mo. Oy, binubuksan yung tenga mo, kapatid. Tao, sealeth their instruction, that he may withdraw man from his purpose and hide pride from man. Alam ng Panginoon, ayaw kanyang mapahamak. Kaya gumagawa siya ng paraan, maaaring doon sa pagtulog mo, doon niya pinadala. Kasi nagsasalita siya ng mga mga araw marahil sa buhay mo, minsan 2 beses, marahil yung iba 3 beses pa, 4, ulit-ulit. Hindi pinapakinggan, hindi pinapansin. Kaya gumagawa ng paraan ng Panginoon na nagmamahal. Gumagawa ng paraan. Kahit man lang sa pagtulog mo na wala kang kamalay-malay na hindi ka pwedeng magreklamo, mag-resist, pinapasok niya ang something para bukas yung purpose na yan, yung purpose mo binabalak mong gawin, na alam ng Diyos kapapahamak mo yun. Alright? Kakapariwara mo yun. Meron siyang in-insert sa iyong tenga na hindi mo namamalay na gagawa mo yun. Kaya sabi niyan, that he opened the ears of men and sealed them instruction, that he may withdraw man from his purpose and his pride from man. Alam mo, may purpose lahat ang Panginoon, gumagalaw, kaya lang ayaw pansinin ng tao. Note. Alam niyo itong note ko dito, God opened the ears of men in verse 16. And then sinisils up this instruction so that the next day, yung nasusunod, yung course ng action ng tao na yon without even knowing, ay what prompted him. Na yung gagawin niya yun, siniksik ng Panginoon doon sa tenga niya. Kasi nung gising siya, ayaw pansinin nung gising. Napansin ba ninyo yun? Minsan meron kang ginagawa, meron kang binabalak, may nakaplano na pala sa buhay mo. Pero, nakita ng Diyos, hindi magiging maganda ang resulta. Ang ultimate goal ng Panginoon is for you to get saved. Para hindi ka maparusahan doon siya. Kasi pag namatay ka, physically, that would be the beginning of your eternity, either in heaven or in hell. Kaya kailangan prepare mo sarili mo dahil kung Kristiyano ka, haharap tayo ng judgment seat of Christ. Ano bibigay natin account? Batay doon sa 2 Corinthians 5:10. Yung ginawa natin sa body natin, whether yan ay good or bad. Nakakalimutan ng Kristiyano na yung kanyang body, temple ng banal na Espiritu. And at the same time, ang ating body ay purchased possession ng Diyos. Binili na niya yan. Ang time na yan ay papalitan pag rapture. Alright, mga kapatid, tignan natin yung Colossians o Ephesians 4:30. Ito na po yung pagtatapos niyan. Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit of God. Kung tinanggap mo si Kristo, sinasabi mo, sumasampalataya ka sa Kanya, and then meron kang banal na Espiritu na yan ang seal. Sabi ng Biblia, huwag mong palungkutin yung Holy Spirit of God kung saan ikaw ay sealed, tinatakan unto the day of redemption. That's why the moment na narinig mo yung good news of salvation, nakilala mo si Jesus Christ, na siya ay God nag-manifest in the flesh, and then naunawaan mo, ina-appreciate mo, pinapaniwalaan mo, tinatanggap mo, yung payment na ginawa niya sa Calvary para sa ating mga kasalanan, para pag namatay tayo, hindi na tayo pagsisingilin ng Diyos at hindi mo nababayaran doon sa impyerno kasi nandun na yung advance payment na nagkaroon lang ng validity effect the moment na ikaw po ay nag-repent, inadmit mo na ikaw makasalanan, nagbago ka ng direksyon, nagbago ka ng pagtitiwala, nagbago ka ng paniwala, nagbago ka ng isip, na walang ibang dapat mong gawin kundi kilalanin itong pinadala ng langit, the one who paid the penalty of our sin. Finish! Wala kang tatapusin sa tapos. Kaya all we have to do is to receive. Kaya gift nga po eh. Ang eternal life ay gift. Jesus Christ ay gift siya ng langit. At yung gift na yan, binigay yung kanyang sarili. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang 1 John 3:16. Kapagkatandaan natin,
Yeah, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. 2 Timothy 2:19, 2 Timothy 2:19. Right, umabot po tayo ng 12. Amen, amen, amen. Last verse. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ano ba yung last point natin dito sa part 2 na ito? He sealeth. Ano yung seal na yan? His pleasure. Alam mo ba, the moment you admitted na ikaw makasalanan and you repented of your sin, believing, receiving the Lord Jesus Christ into your heart, become your Lord and Savior, that is right away, automatically, the Holy Spirit indwells in you. Yan ang seal na please ang Diyos. Kasi nung the moment na nampalataya ka, nakita ng Diyos yun, the moment of that, no, automatically, yung Holy Spirit nag-indwell sa'yo, na please ang Diyos, kaya binigay yung seal. Kuha nyo? Kasi yun ang kanyang pleasure, yung seal. He sealed, His pleasure yan. Kaya rito, ang seal ngayon ay anong sabi ng Panginoon, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. Ano yung seal? The Lord knoweth them that are His. Yun ang seal. Alam ng Diyos kung sino yung Kanya. Bakit? Dahil nga meron sila nung seal ng Diyos, and that is the Holy Spirit. Ngayon, para malaman, kasi may sinabi ang Panginoon, you shall know them by their fruit. Ang sino man na kay Kristo, bago nila lang, all things are passed away. Behold, all things are become new. And then makikita natin sa Titus 1:16, they profess that they know God, but in their works they deny Him. So, saan yung ebidensya? Yung seal, nakikita ba? Pag may documents, nakikita ba yung seal o hindi? Whether yan ay dry seal o hindi. Nakikita yung seal, di ba? Kung ikaw ay pag-aari ng Diyos, ikaw ay Kanya, ang Panginoon, alam niya yung Kanya. Pero ang problem, maraming professing Christian nagpapakilala sila ay kay Kristo, sila ay sa Diyos. But where is the seal? Where is the evidence? Where is the evidence, the seal? Na ikaw nga talaga ay sa Diyos. Ang sa akin, sabi ni Jesus Christ, ay nakikinig ng aking salita. My sheep hear my voice, and they follow me. Kung ikaw ay sheep ng Panginoon, dinidinig mo ba yung salita ng Diyos? Marahil dinidinig mo, pero pasok sa kabilang isang tenga, labas sa kabilang tenga, hindi ka sumusunod. At ang ebidensya, and they follow me. Hearing is one thing, but following is another thing. Seal ay yan ang Holy Spirit. Whether you like it or not, ang Holy Spirit, i-guide ka into all truth. Yan po yung announcement ng Diyos in the Gospel of John. Ngayon, where is the seal? Where is? Patunayan natin na tayo sa Diyos. Dapat sa oras niya tayo sumamba. Dapat we spend more time reading His book, studying His book, hearing His book, sharing His word. Kasi bakit? Alam mo na makakagawa ng maganda sa buhay ng may buhay. So mga kapatid, ito po yung bagay na dapat natin salang-alang. Ang Panginoon ay nagme-message sa iba't ibang paraan. Thunder, lightnings, earthquakes, yan, coronavirus. Ito yung hinahanap ng tao Corona, pasikatan sa buong mundo. Kompetensya maging sa ministry. Kompetensya, hierarchy. Yan, may mga kingdom na yan. So ito po yung problema. So sana po, tayong mga tunay na Kristiyano ay patuloy tayong humiling sa Diyos na iligtas tayo. Ilayo, sagkain na po ang epekto ng virus na ito. At kung yan man po ay dumating sa life mo, wag nawa, ay meron po siyang gustong ituro sa kinaukulan. Tayong mga Kristiyano, panatag po ang ating kalagayan kasi nangako ang Diyos sa atin. Sana po ay nagsilbi ito na paraan na madagdagan po ang ating paglago sa kaalaman ng Panginoon. 2 Peter 3:18. Lumago tayo sa biyaya at sa kaalaman ng ating Panginoon Jesucristo. Thank you sa inyong pakikinig. Tayo po lahat ay sama-sama kayo nakikinig ngayon. Let's bow our heads, tayo po'y manalangin. Dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, as I pray,
Baka ho, meron pong nakarinig, na hindi po niya talagang tiyak ang kanyang future, whether yan sa heaven or hell. Pero ayaw niya pumunta sa impyerno. Gusto niya sa heaven makasama mo. Now I believe na intindihan na niya, why did you die? At yun po ang pakay is to pay the penalty of our sin. You died for us. You died for us. You died for us. And then, at yan po ay pinakita mo sa cross ng Calvary. And then, nung nangyari na po yun, ang announcement mo, it is finished. Kaya po ito ay buo na, gift na po. Pag-give, balot na ito, kompleto na. Tatanggapin na lang ng isang naniniwala at tumatanggap sa iyo. Maraming salamat po sa mga tumanggap na. Kabilang sa iglesia sa lugar na ito. Kabilang sa mga churches sa iba't ibang lugar na ngayon ay kabilang siya itong nakikinig. So sana po mahalin nila ang iyong work. Makiisa sila sa iyong pamilya. Makisama po sa mga lingkod mo upang malakas ang force mo to reach out the people upang makilala ka na maging Savior din nila at maging Panginoon ng kanilang araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa magandang opportunity nung ipahayag yung salita sa kabila na mayroon pong ganitong kalamidad, problema sa buong daigdig at maging dito sa aming bansa. Please prepare our hearts sa mga darating mong oras na idadagdag mo sa amin. Sana mamayang gabi po by 6 o'clock ay muli namin pagpatuloy at kukumpletuhin ang message mo na may kinalaman, God's constant ministry. Para alam po maging aware ang isang Kristiyanong totoong naniniwala sa iyo na patuloy kang gumagawa. Akala niya doon lang sa Calvary ka gumawa. Pero di niya alam, patuloy kang kumikilos para kunin ang atensyon ng tao. Pag nakuha ang atensyon ng tao, kikilos naman ang mga tunay na mananampalataya. Magkaroon sila ng tunay na burden to reach them out para maligtas naman din sila. Mapabilang sa iyong pamilya because you declared 2 times in Luke chapter 15, isang taong makasalanan ay nagdudulot ng kasiyahan, kagalakan sa langit. Wag nawa, O Lord, may deny ng Kristiyano ang time niya. Wag nawang ipagkait ng Kristiyano ang biyaya niya. Wag nawa ipagkait ng Kristiyano ang kanyang prayer, pakikiramay, yung kanyang presence, yung kanyang fellowship. Oh Lord, sana po patuloy. Yakapin mo kami, maramdaman namin ang patuloy mong pagtitiwala sa buhay namin. We praise you and thank you for this opportunity. Guide mo kami sa darating na oras. Thank you Lord sa iyong promise. You will never leave us nor forsake us. Ito pong lahat ay aming dalangin. Pinasasalamatan sa matamis, makapangyarihan, mahalagang dakila na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you all. Thank you. Yan, part